Nagsimula ang series sa isang ninja killer na nagulat nang makita ang isa pang mas pogi na assassin sa kanya. Nais niyang siya ang pumatay sa target kaya papatayin niya ang kakumpetensya. Agad niyang tinapunan ng matulis na armas si Akira na gumamit ng cheat skill. Saka din sila nagkasalubungan sa tuktok ng simbahan kung saan masarap ang tulog ng pari sa loob kasama si Sister Joke, na itapon ng armas ng ninja. Kaya agad siyang gumamit ng matulis na pantusok sa mukha ni Akira. Ngunit biglang nag-teleport si Akira sa likod. Muling umatake si ninja ng kutsilyo na sinangga ni Akira. Sumipa pa ito ng may kutsilyo sa paa na sinangga ng bata. Saka din nito kinarni ang siko at tuhod ng ninja na natamba. At alam ng ninja na tigok na siya. Saka nahulog ang sariling armas sa sarili. Dahil si Akira ang nanalo ay siya ang tumusok sa natutulog na target na kapag pinatay nila ay may lalabas na pera sa account nila. Try mo nga mag-like baka may lalabas na pera sa bank account mo hihihi. Ipinakita ang ating bida na si Akira sa loob ng paaralan. Kasama niya ang mga student na bagsak daw sa science at math dahil sa kapapanood ng anime recap Tagalog kahit exam. Masarap ang daldala nila nang bigla silang magulat at natakot dahil nasummon sila sa kaharian ng isang hari. Nagtatanong sila nang pinatigil sila ng galit pa daw na Mang Kanor doon. Siya pa ang galit siya ang nang istorbo. Sinabi ng hari na tinawag daw sila doon dahil kailangan nila ng hero. Excited na hinawakan ng isa ang crystal ball para malaman ang status. At sinabi ni Mang Kalbo na magiging sidekick daw siya ng hero. Tinignan ng mga estudyante ang kanilang mga role at nalaman ni Rintaro na wind mage siya samantalang assassin naman ang bida. Pero nagtaka si Akira dahil mas mataas ang stats niya sa iba. Saka pa nalaman nila ang hero na si Tsukasa na mataas din ang stats. Feeling ni Akira na nagsisinungaling ang hari at ng lahat na naroon patungkol sa Demon King. Saka sinubukan niyang ginamit ang conceal skill at naglaho nga siya. Kaya hindi siya nai-record sa logbook ni Mang Kanor Kalbo. At tahimik lang siyang sumunod sa mga kamag-aral. Nakita niya rin na mayroong mga CCTV sa lugar na iyon kaya mas nagduda siya. Pero hindi niya napansin ang isang long hair na knight na nakikita pala siya at naging interesado ito. Nagpunta siya ng tuktok at nakumpirma na nasa ibang mundo nga sila. Saka muli siyang naging invisible at narinig ang usapan ng hari at ng prinsesa na huwag hayaan na mabasa ng mga estudyante ang secret nila sa library archive. Alam ng bida na may masamang balak ang mga ito at nais sana niyang patayin ang hari gamit ang patalim. Kinabukasan ay nasa background pa rin siya ng mga kamag-aral. Pero tahimik lang siyang kumakain samantalang sinabi ni Tsukasa na ipaglaban nila ang mga tao sa kaharian na iyon. Nagpakilala sa kanila ang Knight Commander na si Sarap, ay si Saran na sinabing magsasanay ang mga hero para lumakas, at masusubukan sila pagkatapos ng isang buwan. Samantala ay nasa gilid lang ang bida na umalis. Napansin siya ni Saran na sinundan at iniwan ng iba kay Giles. Nagulat si Akira dahil nakikita siya ni Saran. Sinabi ni Saran na may magic ang mata niya kaya nakikita ang kanyang heatwave. Kalaunan nang nag-usap sila ay nalaman ni Saran na gusto ni Akira na malaman ang nasa archives ng kaharian. At ayos lang iyon kay Saran dahil hindi rin ito loyal sa hari na alam niyang kurakot. Sinabi pa ng knight na pwede siyang maging teacher ng bida. Nagkakilala ang dalawa. At sa paglipas ng mga araw ay sinanay nga ng knight si Akira para mas madali itong maka-level up at ang tungkol sa mga iba pang nilalang sa lugar na iyon. Humahanga si Saran kay Akira at ibinida niya ito kay Giles na kaibigan niya. Dumating si Akira at ipinakita ang libro na nakita nito sa archive. Isinulat pala ito ni Saran at naglalaman ito ng kudeta laban sa hari nila na kurakot. Pero dahil knight siya ay wala siyang magawa dahil loyal siya sa kaharian kahit hindi man sa hari. Sinabi ni Akira na muntik na niyang mapatay ang hari noon. Pero sinabi ng knight na mabuti at hindi niya ito ginawa para makauwi pa rin siyang buo ang moral. Dahil kapag naging murderer siya ay masisira ang utak niya bilang tao. Nagtanong si Akira kung bakit nagtitiwala si Saran sa kanya. Kaya sinabi ni Saran na dahil siya lang ang naiiba sa mga nasummon na heroes pagdating pa lang nila. Pagkatapos ng isang buwan ay nag-graduate na ang mga heroes at nagsasaya ang mga tao sa kanilang pagparada. Ngunit isang babae sa gilid ang masama ang titig sa kanila. Nagtanong ang biglang nasa likod niya na Akira. At sinabi ng babae na hindi nito alam ang sakripisyo na ginamit sa pag-summon sa kanila. Sinabi nitong magkikita pa rin sila kapag nalaman na ng bida ang totoo. Saka din iniwan ng bida. Nagpunta ang mga heroes sa dungeon para i-apply ang natutunan sa training. At naging busy sila sa pakikipaglaban sa mga halimaw na naroon. Isa pang butas ang nabuksan at lumabas ang mga dagdag halimaw. Kaya ginamit ni Saran ang Holy Sword at pinatay ang mga kalaban. Agad na tumakbo ang mga heroes para umatras. Ngunit mas maraming orc ang naroon na naghihintay. Naalala ni Tsukasa ang ibinigay na magic ball ng prinsesa at ihinagis ito sa mga kalaban. Akala nila kung ligtas na sila pero may lumabas na mas malakas na Minotaur.
Nagulat sina Giles at Akira na sumunod dahil may kalabaw doon na binugbog ang iba. Matapang na umatake si Akira at tinalon ng likod ng bulalo na sinaksak ng blade. Pero makapal talaga ang balat ng kalabaw kaya ang armas niya ang nabasag. Umilag siya at nilapitan ng hero na nanghihina. Sinabi ni Akira na magpahinga na muna ang hero at kinuha ang espada ng isa. Sinabi ni Tsukasa na trabaho niyang protektahan ang mga kasama. Pero sinabi ni Akira na bahala sila sa kanilang mga sarili kaya nga sila nagsanay ng isang buwan. Feeling down si Tsukasa na dapat daw siya ang nasa spotlight na lumalaban. Napansin ito ni Akira at tinawag ang isang disenchanter at sinubukan ng babae na tanggalin ang curse sa hero. Samantalang bumalik sa laban si Akira at sinamahan si Saran. Sinabi ng bida na oras na para gamitin ang pinag-aralan na skill saka din nag-invisible. At pumayag naman si Saran na ginamit ang Holy Sword skill nito na nagpalabas ng bolang apoy at sinunog ang malaking kalabaw. Karne na iyan boy. Samantala ay nasa likod naman na ng kalaban si Akira na ginamit ang shadow magic nito. Lumabas ang tusok-tusok na anino na power ng bida at tinusok-tusok nito ang kamay at katawan ng malaking kalabaw. Saka pa ito hinila pa ilalim at pinutol ang ulo nito na nalunod din. Kaso ay hindi pa gamay ng bida ang power nito at nahihirapan siya. Pero nasa likod na niya si Saran na sinabing mag-focus lang siya. Ginawa nga niya ito at naitago naman niya ang overpower na kapangyarihan. Nagawa niya ito dahil daw sa tulong ni Saran. Pero ang totoo ay unang beses na nakita ni Saran ang power na iyon. May ibinigay na regalo si Saran sa bida at isa itong katana. Ninakaw daw ito ni Saran sa Royal Armory pero tinanggap pa rin ito ng bida. Pag-aari daw ito ng unang hero na nasummon nila noon na galing din sa Japan kaya Japanese ang text sa espada. Hindi nagawa ng mga heroes na matanggal ang kulam kay Tsukasa. Pero alam ni Saran kung sino ang salarin. Ipinakita ang prinsesa na witch pala na gamit ang kristal ay kinukulam si Tsukasa para maging puppet nito. Biglang dumating si Akira na inis pa ang kristal na nasira. Saka tinutukan ng prinsesa na sinabing huwag umasta na witch. Sumagot ang prinsesa na ginagawa lang niya ito para sa kanilang hari. Tahimik lang naman ang bida na umalis ng bintana. Pero pag alis niya ay marami pa palang mga kristal ang naroon na ginagamit ng prinsesa para sa iba pang mga hero. Nalaman ni Saran ang nangyari at ang pagpapakita ng mukha ni Akira sa prinsesa. Sinabi ng Knight Commander na huwag matutulog ang bida sa castle dahil gagamitin ng prinsesa ang iba pang mga heroes para mapatay siya. Nagtanong si Akira kung hindi ba siya papagalitan ni Saran. At sinabi ni Saran na dahil bata pa siya na hindi masyadong nakakapag-isip. At trabaho nilang mga matatanda na ayusin ang epekto ng ginawa niya. Natulog nga siya sa labas sa isang puno. Paggising ay nagpunta siya sa kinaroroonan ng mga natipon na mga tao. Tangi na si Tsukasa lang ang normal na kinausap siya at sinabi ang nangyari kay Saran. Agad nilapitan ng bida ang katawan ni Saran na may nakasaksak na punyal sa puso. Patay na ito na niyakap ng bida at nagtanong kung sino ang salarin. Pero sinabi ng lahat ng naroon na ang dagger niya ang nakasaksak kaya huwag na siyang magma ang maangan pa. Dahil dito ay napagtanto ng bida na kontrol na din ang mga ito ng prinsesa. Saka sinabi pa ng hari na dapat siyang mamatay dahil sa pagpatay sa commander. Pero bago pa siya matusok ng mga knight ay naglaho na siya at umiwas. Kinausap niya ng lihim si Giles at sinabi ng knight na ang mga personal guards ng hari ang pumatay kay Saran. Pero may iniwan daw si Saran sa kwarto para kay Akira at inutusang umalis na ang bida. Kaya agad kinuha ng bida ang gamit na hinanda ni Saran para sa kanya at umalis doon. Nang ang hari at prinsesa na lang ang nag-uusap ay sinabi ng prinsesa na kontrol na niya ang lahat ng heroes maliban lang kay Tsukasa. Sinabi ng hari na pwedeng mamatay si Akira sa gubat pero mas maganda nang ipadala ang tauhan nitong Night Ravens at patayin siya. Habang naglalakbay sa mga dungeon ay naalala ni Akira ang mga sinabi ni Saran na teknik sa pakikipaglaban sa mga halimaw para madali lang siyang mag-level up. Kaya pumatay nga siya ng mga nakakatakot na halimaw. Pumasok siya ng boss room at nakita ang isang monster tiger na ahas ang buntot. Nilabanan niya ito pero malakas ang monster na kinalmat ang likod niya kaya napaarayi ko po nanay ko ang bida. Saka pa siya malakas na itinapon. Kaya napilitan ng bida na gamitin ang shadow magic para mabuhay. Kaya lumabas ulit ang mga itim na tusok-tusok niya na pinagkakatay ang dungeon boss na naging per kilo. At parang may sariling isip ang shadow magic na nilunasan ang sugat ng bida. Samantala sa kaharian ay sinabi ni Tsukasa sa mga kasamang heroes na umalis sila para labanan ng Demon King. Ngunit hindi nakikinig ang mga ito na walang paki sa sinasabi niya. Kaya alam niyang ito yung curse na lihim na sinabi ni Giles sa kanya. Sumagot si Kyosuke na sinabing sasama siya. Saka din may iba pang tumayo na sasama din sa kanya.
Agad naman silang nakalabas agad ng kaharian. Nasabi ni Yuki na dahil isa siyang disenchanter ay hindi siya tinatablan ng curse at ramdam nito ang mga tao na hindi napapasailalim sa curse at lahat silang naroon ay malinis. Sinabi naman ni Kyosuke na naalala niyang pumasok siya ng isang kwarto at may sinira na mga kristal gamit ang isang espada na hindi niya alam kung saan nagmula. Dulot pala ito ng manipulation power ni Gilles na ipinagawa ni Siran bago siya mamatay. Sa isip ni Kyosuke ay nais niyang makausap si Akira. Magkaibigan pala sila sa tunay na mundo at mag-best friend din ang kanilang mga kapatid na babae. Ipinakita si Akira na nagising mula sa pagkakatulog at nagulat siya dahil nag-heal ang katawan niya at nag-level up pa siya. Sa pagpapatuloy niya ay isang slime ang nahulog mula sa itaas. Sinira niya ang core ng slime kaya ito namatay at lumabas ang kinain nitong isang chicks na elf. At sinamantala ni Akira ang pagkakataon para pagmasdan ang kagandahan ng chicks. Ginamit ni Akira ang World Eye skill na inactivate pero nagulat siya sa nakita at agad nag-abort. Nagising naman ang elf na naupo at sinabing ayos lang siya. Pero alam ng bida na nasa 2% lang ang health ng babae. Nalaman agad ng elf ang pangalan niya dahil may World Eye skill din ito. Pero bigla din lang natamba ang elf sa dibdib ng bida. At nalaman ng bida na may lagnat ito. Kaya dinala niya ang babae sa floor na mayroong tubig. Nagising ang elf dahil sa kumulo na tiyan. At nahihiya daw ito dahil katabi si Akira. Pinainom ito ng bida para agad mabawasan ang sakit. Saka din pinakain ng elf ng kanin na may asukal na agad kinain ng babae. Saka din nagpakilala si Amelia na isa siyang royal blood elf na alam na ng bida dahil sa saglit na paggamit ng World Eye skill kanina. Nagtaka ang babae dahil sanay ang bida sa pag-aalaga ng mga may sakit. Dahil daw inaalagaan ng bida ang nanay na may sakit. Natulog ang bida na binuksan ang danger alarm skill. Tapos pangiti-ngiti naman ang elf na masaya sa kasama. Kalaunan pa ay nagpunta sila sa level 80 at magkasamang tinalo ang ilang mga orc gamit ang gravity power at espada. Pagpasok nila sa dungeon boss ay nagulantang sila at umiwas sa pag-atake ng isang dragon. Gumamit ng gravity ang elf at nasaktan ang dragon. Samantalang gumamit ng conceal skill ang bida pero nadetect siya ng dragon dahil sa kanyang mana at nasaktan. Pero pag-atake ng dragon ay ginamit mismo ng bida ang mana at shadow magic kaya nasaktan ng dragon saka din niya sinaksak sa mata. Tapos agad na iniligtas ang elf bago matamaan ng nahulog na dragon. Nagulat din ang elf dahil nagawa ni Akira na magamit ang mana sa paligid bilang armas. Biglang naging pusa ang dragon na kinalaban nila. At gamit ang World Eye skill ay nalaman ng elf na isa itong black cat na may kakayahang mag-shapeshift. At ubos ang HP nito. Hindi pa kontrol ng bida ang World Eye skill na ipinagtaka ng babae. Alam ng bida na mahina na ang kaharap kaya hindi makalaban. Sinabi naman ng pusa na pwede na siyang patayin ng bida pero hayaan daw siyang iparating muna ang message ng boss niya. At sinabi ng pusa ang imbitasyon ng Demon Lord sa bida na samahan siya sa kanyang trono sa isang bulkan. Saka din humilata ang pusa na handa na daw mamatay. Ayaw ng bida pero sinabi ng pusa na magkalaban ang tao at demon. Sinabi din ng elf na kapag hindi mamatay ang dungeon boss ay hindi babukas ang pinto. Ipinaliwanag ng bida na paborito niya ang mga pusa. At dahil ang pusa ang unang halimaw na nakalaban niyang nagsasalita, sinabi ng elf na may isa pang paraan para makalabas sila. Iyon ay kapag nagkaroon ng kontrata ang Demon Cat at si Akira. Minaliit siya ng pusa pero sinabi ng elf na may kakayahan si Akira na gamitin ang mana sa paligid nito. Nagtaka ang elf kung bakit interesado ang bida sa pusa lalo na at pwede siyang mamatay kapag hindi nagtagumpay. Pero ipinaliwanag din naman nito ang steps kung paano ito gawin. Kaya pinangalanan ni Akira ng Knight ang pusa. Saka din ginamit ang sariling mana at mana sa paligid para makipag-isa sa pusa. Nakita niya ang pangyayari na sinira ng pusa ang isang bayan at maraming mga tao ang namatay. Sinabi niya sa pusa na itigil ito. Pero pinatamaan siya ng power ng pusa kaya siya nasaktan. Memory yun ng pusa na sinabing patayin na siya bago pa matigok ang bida. Saka pa inatake ang bida na nasaktan. Kaya nag-alala ang elf nang makitang nagdugo ang tenga ng bida. Tumalon pa si Akira na sinadyang magpatusok sa matulis na kuko ng pusa. Kaya nagtanong ang pusa kung bakit niya ito ginagawa imbes na magkalaban sila. Pero ipinaliwanag ni Akira na alam niyang hindi din siya naisaktan ng pusa. At ipinangakong tapos na ang panahon ng pagiging Terminator ng pusa. Natamba si Akira sa bisig ng elf. At sinabi niyang nagtagumpay ang bida sa pag-connect sa pusa kaya nagkaroon sila ng soul tie sa pusa. Paalala, huwag na huwag kayong makikipag-soul tie sa mga demonyo at iba pang spiritual entities dahil kayo ang magiging kawawa. At act of war ito sa Diyos. Naging master nga ni Knight ang bida at kaibigan na rin ito ang mga kaibigan ni Akira. Kaya excited naman si Amelia. Sinabi ni Amelia na magtsismisan muna sila habang nagpapahinga at habang hindi pa nabubuksan ang pinto.
Nagulat naman na masaya ang grupo ni Tsukasa dahil nakakita sila ng bayan na Japanese village ang itsura. Kaya masaya silang nagpalit ng damit ng kanilang culture at kumain din ng Japanese cuisine. Alam nilang nauubusan na sila ng pera kaya sinabi ni Rintaro na pwede silang maging adventurers. Maliban doon ay napagkaisahan nilang mag-imbestiga sa mundong iyon para malaman ang dapat nilang malaman. At posible na makakauwi sila kaagad kapag natalo nila ang Demon King. Sinabi ni Kyosuke na kailangan nilang mahanap si Akira at kapag manatili sila doon ay tiyak na makikita nila ang bida. Dahil alam niyang ito ang pinakamalakas sa kanila at kailangan nila si Akira para madali na matalo ang Demon King. Halos lahat ay payag na hintayin nila si Akira dahil alam naman nilang na-set up lang ito ng curse user. Pero sinabi ni Tsukasa na hindi pala kaibigan si Akira simula pa noong kinder sila at baka hindi ito makikipag-teamwork sa kanila. Ang espada lang ng hero ang pwedeng pumatay sa Demon Lord. At kailangan niya lahat ng suporta na matitipon. Kaya sinabi ni Tsukasa na kailangan nilang magpalakas habang hinihintay si Akira. Upang kapag nagkita silang muli ay papayag na itong makisali sa kanila kapag malakas na silang lahat. At pumayag naman ang lahat. Ipinakita si Amelia na tumatakbo at pinatamaan siya ng pana ng isa pang elf sa paa. Nakatakas naman siya pero paglingon ay nasa likod na ang mas maraming nanghahunting sa kanya. Papatayin na sana siya pero gumamit si Amelia ng gravity skill at nasira ang kinatatayuan niyang bumagsak at tinangay ng agos ng tubig. Pero kinain siya ng slime na mas nauna kaysa sa bida kaya daig ng masikap ang masipag. At paggising na niya ay katabi na niya si Akira. Ito ang kwento ni Amelia habang kumakain. Ngunit inutusan siya ni Akira na umuwi sa Elf Village at ayusin ang problema sa pamilya. Nagkwento din ang bida na miss na nito ang pamilya at nais nang umuwi. Pero bago nito ay may nakilala kasi siyang tao na binigyan siya ng halaga. At ito si Siran na pinatay ng mga masamang tao. Kaya galit na galit si Akira na inilabas ang killer intent na kinabahala ng pusa at elf. Natigilan lang siya sa pagtawag ni Amelia sa pangalan niya. Kaya humingi ng tawad ang bida. Narinig na din pala ng pusa at ni Amelia ang magiting na pangalan ni Siran. Saka din nila nilaro-laro ang malaking pusa para daw maging magaan ang pakiramdam ng bida. Sinabi pa ni Amelia sa isip na inggit kay Knight na kinakadal ng bida. Nang makapagpahinga na sila ay handa na silang puntahan ang teleportation circle. Sinabi ni Amelia na mapupunta sila sa lugar na wish ng papasok nito. Sumagot ang bida na hindi nila alam kung saan sila mapapadpad. Pero handa daw si Amelia na sumunod kahit saan papupunta ang dalawa. Saka nga sila pumasok ng circle. Sa isip ng bida ay nais niyang bumalik sa mundo pero naisip muna nito ang kasamang elf. Paglabas nila ay natakot si Amelia dahil nakabalik sila sa tahanan ng mga elf. Kaagad na may nagpatama ng palaso sa kanila na target ang babae kaya iniligtas siya ni Akira. Hinagisan niya ng punyal ang isa pang palaso saka din kaagad na pinuntahan ng archer at tinutukan ito ng punyal. Kaya nahuli ang archer na si Liam na kilala ng babae. Sinabi ni Liam na hindi niya inasahang makikita ang Tridor na Amelia at hindi na ito ang prinsesa nila. Magdadaldal pa sana ito pero pinatulog na siya ng bida. Ngunit alam ng bida na napalibutan na sila at ipinakita nga ang maraming mga elf na nakahanda na ang mga pana. Saka din dumating si Kilika na kapatid ni Amelia. Kaya alam na ng bida na family feud ang problema ni Amelia. Ipinakita na may mga bantay si Amelia noon na bodyguard. Samantalang hinahabol naman ng iba pang warrior elf si Kilika. Pero lahat ng mga lalaking fighter ay madali lang tinatalo ni Kilika gamit ang espada. At kasama na si Liam. Si Amelia ang dapat na tagapagmana ng kaharian nila. Pero biglang nagbago ang kanyang tadhana dahil isa daw siyang child of light. Magiging asawa niya sana si Liam noon pero nag-back out ito. Tapos patawa-tawa pa ang kapatid niyang si Kilika. Dumating ang pagkakataon na lahat ng mga elf na naimpluwensyahan ni Kilika ay ipinagtabuyan si Amelia at sinabing si Kilika ang dapat na uupo sa trono. Sinabi ni Amelia na aalis na siya pero ayaw daw ni Kilika. Nakisabat na din ang bida at nagpakilala na assassin na bagong kaibigan lang ni Amelia. Nagtanong ang bida kung anong krimen ang ginawa ni Amelia. Kaya ipinakita ni Kilika ang scar sa kamay na dulot daw ng poison na ibinigay ni Amelia. Pero sinabi ni Amelia na healing potion daw talaga ang ibinigay niya. Lumapit si Kilika na tinignan sa mata si Akira at ginamitan ito ng mesmerize power. At pag-aari na daw niya ang lalaki. Dahil dito ay nagalit ng labi si Amelia na sinumbatan ang nagulat na kapatid dahil naging matapang si Amelia sa oras na iyon. Pero pinatigil silang pareho ni Akira dahil hindi daw siya naapektuhan. Sinabi ni Knight na hindi pwedeng ma-hypnotize ng mas mababa ang level ang mas mataas ang level. Sumigaw si Kilika na patayin ng mga royal guards ang bida. Kaya naghanda ng shadow skill si Akira. Pero pinatigil silang lahat ng dumating na hari na kinagulat ni Kilika. Nagtanong siya ng paliwanag mula kay Kilika pero isang kawal ang nagsabi na kasalanan ito ni Amelia.
Subalit pinatigil ito ng hari at muling nagtanong kay Kilika. Hindi makasagot si Kilika tapos yung mga royal guards pa ang sagot na kasalanan daw ito ni Amelia. Kaya alam na ng hari na ginamitan ito ni Kilika ng controlling power at inutusan na tanggalin ito. Humingi ng tawad ang hari dahil sa ginawa ni Kilika. Pero pinaalis na nito si Akira dahil dayuhan siya doon. Sinabi ni Amelia na aalis din siya kasama si Akira. Ngunit nagalit ang hari na sinabing siya ang papalit sa trono kaya responsibilidad niyang bantayan ang mga tao doon. Pero sinabi ni Akira na ipinaglalaban niya ang karapatan ng bawat isa sabay handa ng espada. Saka din humingi ng patawad si Liam na nalaman ng hari na tinalo ni Akira. Kaya sinabi ng hari na gagawin nila ang tradisyon. Maglalaban daw sina Akira at Kilika at ang mananalo ang magdedesisyon para kay Amelia. Nagtanong si Akira kung ano yung sinasabi nilang Child of Light. At ipinaliwanag ni Amelia na kapag dalawang kambal na royal blood ang ipinanganak at hindi kamukha ng isa ang mga magulang ay magdudulot ito ng calamity. Hindi daw kasi kasing kulay ng mata at buhok niya ang tulad ng magulang niya. Pero sinabi ng bida na maganda nga ito Kaya tumalo ng puso ng babae. Sinabi ni Amelia na pinakamagaling na swordswoman doon si Kilika. At mahal pa rin ito kaya mag-ingat ang bida. Mayabang si Kilika pero mas mayabang ang bida na papaluan daw ito sa puwet. Nagpasalamat si Akira dahil sa concern ni Amelia kanina sa kanya laban sa kapatid. Kaya papalayain daw ito para magpunta kahit saan niya gusto. Naghudyat ang hari ng simula ng laban. Kaya kaagad umatake si Kilika gamit ng armas nito na inilag-ilagan ng bida. Saka pa binatukan ng babae. Sinabi ni Knight na mas malayong malakas si Akira. Dahil nainis ay ginamit ni Kilika ang power nitong pagkontrol sa hangin na sinangga pa rin ni Akira. Ayon kay Amelia ay na-master na daw ito ni Kilika. Seryoso ang mukha pero nang asar si Akira na umiiyak daw ang kalaban nito. Kaya naging pangit nga ang mukha ni Kilika na naiinis na umatake. Pero walang hirap na pinatid siya ni Akira. At pagbangon ng babae ay sinabi ni Akira na concern na si Amelia sa kanya. Pero nagalit pang lalo si Kilika na muling ginamit ang espada na binabuff ng hangin. Was-iwas ito ng was-iwas na iniiwasan ng bida. At nadadamay pa ang mga nanonood na mga mandirigma. Pero prinotektahan naman ni Knight si Amelia. Sinabi ni Kilika na kinuha lahat ni Amelia ang dapat na para sa kanya. Noong bata pa sila ay close silang dalawa. Pero dahil nalaman nilang may kakayahang special si Amelia ay nagselo si Kilika dahil wala nang pumapansin sa kanya. Sumigaw si Amelia na tumigil na si Kilika pero hindi na ito marinig ni Kilika. Saka nilapitan siya ni Liam na may ibinigay. Kinuha naman ito ni Amelia at ginamit ang sanga ng holy tree na pinalipad sa ere at sumabog ang magical light na ginising ang lahat ng mga elf na na-mesmerize ni Kilika. Hindi ito lingid kay Kilika na mas na-depress at sinabing mawawala na niya ang lahat tulad noon. Kaya mas lalo siyang umatake ng whirlwind attack nito. Naisip ni Akira na kung iiwas siya ay matatamaan si Amelia sa likod niya. Kaya ginamit niya ang shadow skill para kainin ang power ni Kilika na nangyari naman. Pero bago pa kasamang makain si Kilika ay inutusan ng bida ang shadow na siya ang kainin. Nangyari naman ito pero pinagbuff lang ng shadow power si Akira. Sinanggapan niya ang pag-atake ni Kilika kaya naitapon ang natalo na babae. Sumuko si Kilika na malungkot dahil feeling niya ay pagtatawanan nila siya. Saka sinabing mas malakas siguro si Liam sa kanya dahil nagawa nitong makalaya sa mesmerize niya at tinulungan pa si Amelia na mapalaya ang lahat. Saka nagalit siyang sinabi na parusahan na siya. Nagsalita bigla ang tatay nila at sinabing siya ang may kasalanan. Saka nito ibinalik ang alaala na tinanggal kay Kilika. Naalala ni Kilika na close na sila ni Liam noong bata pa sila. Dahil nagpapalakas si Kilika ay nagpunta siya ng dungeon para mag-level up. Pero may isang tao na nagbigay sa kanya ng Pokeball na magagamit daw niya para magpalakas. Kinuha naman niya ito at pinalaya sa dungeon. Pero mga mas malakas ang mga ito sa kanya. Kaya wala siyang laban na tumakbo palabas ng dungeon. Hindi niya inexpect na susundan siya ng mga halimaw. Pero naisip niyang baka saktan ng mga ito ang villagers kaya lumaban pa rin siya sa mga ito. Dumating naman si Liam kasama ng iba na concern kay Kilika. Pero sinaksak ng isang tiyanak ang katawan ni Liam gamit ang matulis na kamay. At patawa-tawa pa yung bad influence na unggoy sa puno. Pero gumamit ng bagong skill si Amelia noon na resurrection gamit ang dahon ng isang holy tree at nabuhay ulit si Liam. Dahil dito ay naging immune na siya sa mga mind control na magic. At simula noon pa man ay hindi ito napa sa ilalim sa mesmerize niya. Kaya din daw iniwasan siya ng iba ay para hindi niya maalala ang nangyari noon na masamang parte ng buhay niya. Kasama ang bugok na tatay. Nang malaman ng tatay na malakas si Akira ay sinamantala niya ang pagkakataon para paglabanin ang dalawa at smooth na maibalik ng matanda ang memorya ni Kilika.
Sinabi din ni Liam na kinunsinte niya ang pagpapaalis ni Kilika kay Amelia dahil inakala niyang kailangan nito ng space. Kaya napaiyak si Kilika na nalamang naging tanga siya dahil akala niya kung walang nagmamahal sa kanya. Nagyakapan ng kambal at humingi ng patawad si Kilika. Saka pa lumapit ang iba pang elf na fans din pala ni Kilika kahit hindi niya ito gamitan ng mesmerize. Kalaunan ay nagsalo-salo ang mga elf. At sinabi ni Akira na dahil nanalo siya ay pwedeng puntahan ng kasamang elf ang kahit saan na gusto. At pumayag naman ng matanda dahil kasama iyon sa pastahan. Sinabi ng bida na susunod silang pupunta sa Beast Folk Continent. Nang sila na lang ay nag-request ang babae kay Akira. Hiniling nitong sabihin ng bida ang pangalan niya. At pinagbigyan naman ito ni Akira. Kaya masayang-masaya si Amelia na sinabing sasama sa lalaki kahit saan magpunta. Ipinakita din sina Kyosuke at iba pa na patungo na rin sa Beast Folk Continent. Nagpaalam na sina Akira at Amelia at sinabi ng tatay na ihahatid sila ng mga sundalo. Pero sinabi ni Amelia sabay yakap kay Akira na malakas daw ang lalaki nito. Sinabi ni Kilika na ihahatid sila kasama ng mga Royal Guard. Pero tumanggi si Akira. Sa karwahe ay nagtanong si Akira kay Knight kung bakit behave daw ang pusa doon. Alam kasi ng bida na nakikita din ng Demon Lord ang galaw ni Knight. At kung maglalaban man isang araw sina Akira at ng Demon Lord ay piliin ni Knight ang dating boss. Pero sinabi ng pusa na siya daw ang pipili ng desisyon sa araw na iyon. Sinabi ni Amelia na baka naging interesado ang Demon Lord na makita siya dahil sa ipinakita niyang lakas. Sinang-ayunan naman ito ng pusa lalo na at may kakayahan si Akira na gamitin ang shadow skill. Pinatigil ni Akira ang karwahe nang maramdamang may kalaban. Lumabas sila at nakita ang ilang mga abo sa yaft na nang kidnap ng elf. Sinabi ng mga ito na talian ng mga bida ang kanilang sarili. Pero ginamit ni Akira ang conceal skill at ni-knockout ang mga terorista. Saka ito din ang kanilang itinali. Kaya naligtas ang batang elf. Nalaman nilang tauhan daw ito ng isang boss ng mga beast folk na kasapi ng elf trafficking. Pagkatapos pa ay sumakay sila ng barko at sinabi ng pusa na ilang araw ang kanilang biyahe kaya matutulog muna ito. Feeling naman ni Amelia na nagde-date sila sa cruise ship. Pero nakita niyang nagbabasa ng libro si Akira na ibinigay ng tatay niya. Kaya naiinis ang babae. Buong paglalakbay nila ay nagbasa daw ng libro ang bida. Pagbaba nila ng ship ay nakasalubong naman sila ng grupo ng beast folks na sinabihan si Akira na iwan ng kasamang elf. Dahil ayaw ng bida ay umatake ang mga ito. Pero binulag sila ng bida gamit ang shadow skill. At nasaktan ang mga beast folk na sakit ng lipunan. Kaya malayang umalis ang mga bida kasama ang black na pusa. Natatakot ang mga nilalang doon nang makita ang itim na pusa na kasama ni na Akira. May nakaraan daw kasi ang mga ito sa isang disastrous na black cat. Kumain sila ng marami. At pagkatapos ay naghanda na sila para matulog. Dalawa ang kama doon pero gusto ni Amelia na matulog sila sa iisang kama dahil malaki naman ito. Saka pa daw nagpaalam ang pusa na umalis dahil may kakausapin. Kaya nagpasalamat si Amelia na may balak. Pero wala nang nagawa ang bida nang umalis ang pusa. Nag-shower si Amelia. At paglabas ay nakahanda na ito. Pero nakita niyang nakatulog na si Akira na inakala niyang napagod kaya tumabi na lang ito sa lalaki. Pero ang totoo ay gising pa pala si Akira na inakalang hindi makakatulog sa gabing iyon. Ginising siya ni Knight kinabukasan na kinantsawan pa ang bida dahil katabi nito ang elf princess. Saka sinabing maghanda ang dalawa dahil may bisita sila. Pumasok si Crow na dumating dahil kay Nightmare of Adley na walang iba kundi si Knight. Tinignan nito ang espada ni Akira at nakitang maraming sira dahil sa pakikipaglaban ng bida sa dungeon. Aayusin daw niya ang armas ni Akira pero mahal ang charge niya. Nagpagawa din ng mas maraming shuriken si Akira kaya alam na ni Crow na assassin ang skill niya. Sinabi ni Crow na baka masayang ang gagawin niyang armas kapag hindi alam gamitin ng bida. Kaya nainis si Amelia. Pero ipinaliwanag ni Knight na dating kasama ng naunang hero na lumaban sa Demon Lord si Crow. Ibinigay ni Crow ang listahan ng mga materyal na kakailanganin nila. Kapag nakuha na ng bida ang mga materyal at pera ay puntahan lang siya. Saka din umalis si Crow. Nagpaalam si Amelia na gusto niyang kausapin si Crow saka din ito lumabas ng pinto. At para makasiguro ay inutusan ni Akira ang pusa na samahan si Amelia. Pinuntahan ni Amelia si Crow at sinabing alam nitong malakas ang panday. Humiling si Amelia na maging student ni Crow sa pakikipaglaban. Pero tumanggi ang lalaki habang inaayos ang armas ni Akira. Yung mga naunang students niya kasi ay walang naging future kaya ayaw na niya magturo pa. Sinabi ni Amelia na hindi siya susuko dahil gusto niyang maging kasing lakas ni Akira para makasama pa ito. Ngunit sinabi ni Crow kay Knight na usapan lang nilang ayusin niya ang armas ni Akira. At sumagot ang pusa na ibang transaksyon ang hinihiling ni Amelia. Napatanong si Amelia kung bakit Nightmare of Adlia ang tawag ni Crow sa pusa.
Kaya nagkwento ang pusa na noon ay inutusan siya ng boss na Demon Lord na puntahan ang lugar na iyon para takutin. Ngunit nang nasa kasiyahan na siya ng pagsira sa lugar ay nawalan siya ng kontrol at pinagsisira ang lugar na iyon bilang isang malaking Cerberus. Saka din lang siya naging itim na pusa na nagsisisi sa ginawa. Pero dahil iba na ang master niya ay wala na siyang intensyon na mangsira. At naging Knight na ang pangalan niya na hindi tulad ng dati. Alam nitong may dahilan daw si Crow para magalit sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Pero sinabi ni Crow na hindi siya galit sa pusa. Ipinakita ang nakalipas ni Crow nang nasa sementeryo ito at kinakausap si Knight. Sinabi ni Knight na kung kasama ang kapatid ni Crow sa napatay niya noon ay patayin siya kung gusto. Pero sinabi ni Crow na tumutulong ang kapatid niya sa mga nasugatan na tao. Tapos isang mayaman na tao ang nagmamadali na umalis ng bayan na iyon baka bumalik ang halimaw. Dahil maraming nakaharang sa daan ay pinatay sila ng mayaman na tao gamit ang malakas na laser. At kasamang namatay ang kapatid ni Crow. Kaya hindi galit si Crow sa pusa kundi ay sa tao na pumatay sa kapatid niya. Dahil sa narinig ay nasabi ni Amelia na kaawa-awa. Akala ni Crow kung dahil ito sa pagkamatay ng kapatid niya. Pero sinabi ni Amelia na ginagawang rason lang ni Crow ang kapatid para mapigilan ang sarili. Kaya nainis si Crow na pinaalis muna sila. Habang nasa bayan si Akira ay biglang lumindol dahil may umatake na mga halimaw. Nakita din ni Amelia at Knight ang pagsabog sa malayo kaya agad silang nagpunta ng bayan. Iniligtas nila ang ilang mga tao na dinala ni Knight palayo. Habang nakikipaglaban si Amelia ay nagsalita ang loko-loko na karakter. Ito yung nang-scam sa batang Kilika noon. Tinanggal nito ang robe at nagpakilala na si Orem. Inutusan daw ito ng Demon Lord na huwag patayin si Amelia dahil sa magic na taglay niya. Saka ginamit ang power at sasakyan na uod. Sinabi ni Knight kay Akira gamit ang utak na kinuha ng kalaban si Amelia na hindi niya naprotektahan. Kaya nagagalit si Akira na pinulot ang isang espada at maraming pinatay na mga halimaw. Dumating din si Knight na sinabihan ng bida na hanapin nila si Amelia. Pero pinaalis din ito kagad kaya tumalima ang pusa na lumipad palayo. Saka inilabas ni Akira ang buong lakas nito na Shadow Hell na hinigop na parang langaw ang mga halimaw. Unang pagkakataon daw niyang magalit ng husto dahil sa unang pagkakataon din ay may nakilala siyang hindi man kapamilya pero mahalaga na sa kanya. At ito si Amelia na chicks niya. Saka din lang nawalan ng malay ang bida na natamba. Nakita ni Knight ang master na nagwala at nagulat sa lakas nito dahil nalinisan nito ang mga halimaw sa maikling panahon. Saka din agad na nilapitan ng master nang matamba ito. Nagsalita ulit ang power ni Akira na sinabing parang computer na nag-overheat si Akira kaya kanyang ni-restore ang bida. Nagising si Akira sa kama na binabantayan ni Knight. Sinabi ng pusa na nasa bahay sila ni Crow at nakatulog siya ng mahigit isang araw. Nagtataka si Knight dahil yung shadow magic ni Knight ang mismong nag-replenish ng kanyang mana na hindi naman normal. Napatanong ang pusa kung ano ba ang magic niya. Pero hindi rin ito alam ni Akira. Nagpasalamat ang bida dahil sa pagpapatuloy ni Crow sa kanya. Nagtanong si Crow kung saan pupunta si Akira at sumagot ito na ililigtas si Amelia. Sinabi ni Crow na isang araw na ang nakalipas at pwedeng nasa Demon Realm na si Amelia. Kaya sumagot si Akira na susunod din doon kung kinakailangan. Pinakalma siya ni Crow pero sumagot ang bida na nagmamadali siya. Sumagot si Crow na dahil sa emosyon ay pwedeng maging bulag si Akira sa kapaligiran at hindi handa sa laban. Saka din nito ipinakita na naroon na ang armas nito na naihanda na niya. Hinati pala ito ni Crow sa dalawang mas maliit na blade dahil sakto daw ito para sa mga assassin na tulad niya. Dahil hindi pa nakakabayad ay utang ito ni Akira kay Crow kaya nagpasalamat si Akira. Binigyan din siya ni Crow ng isang magical ring na gawa ng isa ding hero. Nabasa niya ang sulat sa singsing na dinadala ang nakasuot sa gusto nitong puntahan. At ganun ding ang sagot ni Crow na gamit ng singsing. Sinuot niya ito at biglang nakita siya ni Sauron. Ay naging para itong compass na tinuturo ang direction na pupuntahan niya. At sinabi ni Crow na parang nasa labyrinth pa rin si Amelia. Nagpasalamat si Akira at agad na nag-battle gear at nagpaalam. Sinakyan niya si Knight at lumakad na sila patungo sa labyrinth. Ipinakita naman si Amelia sa labyrinth na napunit ang damit nito at nakaupo lang. Kasama nito ang batang loko-loko na sinabing isa na namang butil ng kaalaman ang nalaman dahil hindi daw pala niya kayang makontrol ang mga elf. Pero nalaman niya na kaya pa rin niyang gamitin ang magic para maging parang comatose ang mga ito na hindi makagalaw. Nasiyahan pa ang loko dahil nakakasagot si Amelia na nakakausap niya kahit ginamitan na niya ng immobilizing power. Boss daw niya ang Demon King at hindi pa sila nakakaalis doon dahil kailangan niya ng teleportation circle pero hindi niya kayang gawin. Mahinang nilalang. Kaya hinihintay nila ang kanyang boss na dumating. Nagtanong si Amelia kung kailan darating ang boss niya. Alam ni Orem na nais lang makakuha ng impormasyon ng babae pero ayos lang sa kanya.
Saka sinabing hindi din siya matatalo ni Akira na kasama ni Amelia kung dumating man ito. Kaya nainis ang babaeng elf. Sinabi ni Orem na huwag mag-alala si Amelia dahil utos ng boss niyang huwag siyang papatayin. Samantala ay nasa labas ng labyrinth sina Akira at Knight at gamit pa rin ng singsing ay nalaman nilang nasa pinakailalim ng dungeon ang babae. Dumating ang babae na nakita noon ni Akira sa kaharian nang nagpaparead sila. Nais daw ng babae na sumama kay Akira para iligtas si Amelia. Ngunit kinwelyuhan siya ng bida at nagtanong kung paano nito nalaman na naroon si Amelia. Sumagot ang babae na ginamit daw niya ang pang-amoy at natigil sa entrance ng dungeon ng amoy ni Amelia. Kaya alam din niyang darating si Akira doon. Nasabi ni Knight na hindi pangkaraniwan sa mga beast folk ang skill ng kaharap. Binitawan ng bida ang babae na nagpakilalang si Leah at first princess ng beast folk. Nalaman daw nitong balak ng Demon King na kunin si Amelia pero hindi niya agad sinabihan si Akira dahil suspicious itong tao tulad ng jowa mo kapag walang ebidensya. Kaya nag-imbestiga pa siya ng dagdag impormasyon pero huli na ang lahat. Ginamit ni Akira ang World Eyes View at nakumpirma na totoo ang sinasabi ng kaharap. Nakita nito ang Spirit Barrier skill ni Leah kaya nagtanong sa babae kung gaano ito kalakas. Sinabi ng babae ang kayang gawin at matutulungan daw niya si Akira. Sinabi din nitong gustong kunin ng Demon Lord ang Resurrection skill ni Amelia. Kaya agad na sumakay ang ibon sa pusa. Ay si Akira sa pusa para hindi magsayang ng panahon sa pakikipagkwentuhan. Saka din tinawag si Leah na sumakay din. Nagtanong si Amelia kay Orem na hindi ba't mga demon sila na hindi namamatay kaya bakit kailangan pa ng Demon Lord ng resurrection magic niya. Sumagot si Orem na hindi din maintindihan ng demon kung bakit gusto nito ang walang gaanong silbi na power ni Amelia. Hindi naman gumagana ang magic ng babae sa mga matagal ng patay at kailangan niyang magpahinga ng ilang araw bago ito magamit ulit. Dagdag pa nitong gusto niyang makita si Amelia na umiyak kapag pinatay na ni Orem si Akira. Demonyo ka nga, dahil ginamit na pala ni Amelia ang resurrection magic sa sarili nang masaktan siya noong maglaban sila. Naalala daw ni Orem nang mag-orgasm ang mata ni Kilika noon at gusto ding makita ang mata ni Amelia pero tahimik lang ang babae. Nagtanong si Akira kay Leah kung anong kwento nito nang una silang magkita. Sinabi ng babae na ampun lang siya ng mga royal blood. Lumaki daw siya sa isang village pero namatay ang mga magulang niya nang isang itim na slime ang kumain dito. Alam nilang mahina ang mga slime pero may gumawa ng slime na iyon na kinain ang lahat ng tao sa kanilang bayan. Kaya nang siya lang ang natira ay inampun siya ng Royal Palace. Doon din niya nalaman ang katotohanan kada may ritual ng pag-summon ng mga heroes ay maraming buhay ng tao, elf at beast folk ang kapalit nito. Kaya humingi ng tawad si Akira dahil isa siya sa mga dahilan ng pagkamatay ng iba pa. Pero hindi daw ito kasalanan ng lalaki kundi ay ang hari at prinsesa sa Retes ang may kasalanan nito. Sinabi ni Akira na galit din siya sa mga ito at maghihiganti balang araw. Hindi din siya naniniwala noong una pa lang sa kalaban na hari at prinsesa na tinawag sila doon para labanan ng Demon King. Kaya sumabat si Knight na hindi masama ang kanilang Demon King dahil hindi na ito nananakop ng iba pang nilalang ilang libong taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal ay nagpunta na sila ng dungeon at doon ay ipinaliwanag ni Leah na ang first rule ng kada dungeon ay kailangan nilang talunin ang mga halimaw para makapasok. Sinabi ni Akira na gagamitin ang shadow magic. Pero tumanggi ang pusa na sinabing lalabanan ni Akira ang demon na nasa baba kaya hindi siya dapat mapagod. Nagpresinta ang pusa na siya ang lalaban muna sa masungit nitong itsura. Pero ang problema ay nakahay siya sa ganun na estado at baka masaktan ang master. Pero sinabi ni Akira na siya ang bahala sa pusa at malaki ang expectation nito. Kaya na-motivate naman si Knight na naging Cerberus. Sumakay sina Akira at Leah at kaagad din nilang pinagpapatay ang mga halimaw na madaanan. Pero sa daan ay hindi makontrol ni Knight ang isip kaya agad siyang tinawag ni Akira sa pangalan. Dahil dito ay nagawang maging kalmado ang pusa habang pinapakinggan ang master. At nakabalik ito sa pagkontrol sa katawan. Habang patuloy sila sa pagpunta sa pinakababa na level ay nagtanong si Akira kung bakit galit ang ibang mga species sa demon. At sinabi ng pusa na conqueror daw kasi yung unang demon lord na sumasakop sa ibang mga lahi. At iyon ang nagdulot ng stereotyping sa lahat ng demon. Pero ang totoo ay hindi lahat ng demon ay masama at hindi sila magkakapareho ng pag-iisip. Sinabi ni Akira na dahil ipinakidnap pa rin ng Demon King si Amelia ay magbabayad ito sa kanya. Pinatay niya ang isang dragon na nahati. Saka din agad nakarating sa kinaroroonan ni na Amelia. Agad namang ginamitan ni Leah ng barrier si Amelia ayon sa utos ni Akira. Dahil sa napagod ay muling naging pusa si Knight na nagpaalam sa master na magpahinga muna. At ayos lang daw ito sa bida. Humingi ng patawad si Amelia dahil sa pagiging pabigat kay Akira. Pero gusto ng bida ang elf at hindi papayag na makuha ng iba. Patawa-tawa naman si Orem na lumalapit sa bida para patayin ito.
Sinabi ni Knight na huwag patayin ni Orem si Akira dahil ang utos ng Demon King ay dalhin nila ito ng buhay. Ngunit iba daw ang utos kay Orem dahil si Amelia ang pinapakuha ng boss. At problema lang si Akira kaya patayin ito. Nagpunta ng likod ni Orem ang bida na umatake pero nasangga ng demon. Saka ito din ang sumaksak at nasaktan ng assassin. Umatake ulit si Akira pero patawa-tawa lang si Orem na sinasangga ang pag-atake niya. Saka ulit nasugatan ng sibat ang braso ni Akira. Nag-iba ng anggulo ng pag-atake ang bida na iniwasan lang ni Orem at tinusok naman ang paa ng bida. Nagtataka si Lia dahil nag-buff din siya ng protection barrier kay Akira pero nasasaktan pa rin. Sinagot ng pusa na dahil ito sa special spear ni Orem na puno ng mana. Masaya naman daw si Orem na nakakatagal ang katunggali nito pero hindi pa naman siya nasaktan. Pero oras na para tapusin ang paglalaro nilang iyon. Sinang-ayunan naman ito ni Akira na inactivate ang shadow magic. Saka lumabas ang mga anino na pinalibutan siya. Pinuntahan din ng mga ito ang mga dugo ni Akira na nagkalat. At mula sa mga ito ay gumawa si Akira ng shadow beast na mga aso. Nagulat si Orem na napalibutan ng mga aso. Umatake ang mga shadow beast at isa sa mga ito ang nangkagat sa paa ni Orem na kanyang pinatay. Subalit sinamantala ito ni Akira at inislice ang mayabang na mukhang bata. Kaya nasugat si Orem na napaluhod sa isang tuhod. At napahanga ang mga audience kay Akira na nasabayan ng third-class demon. Nagpatugtog ng plauta si Orem na tulad ni Green Ranger para tawagin ang sarili nitong mga beast. Kaya dumating nga ang isang dragon, isang abnormal na uod na may balbas, 2 paa, at maraming mata. Saka ng isang maskulado na bulalo. Sinabi ng nagpaalam ng Orem na kaya nilang kontrolin ang mga nilalang na nais. Kaya napalibutan ng mga higanti si Akira at pupulbusin na gamit ng mga kanya-kanyang special attack. Na-checkmate na si Akira dahil nagamit na niya ang shadow skill at pagod na. Pero tumayo naman daw si Lia at nagcast ng ultimate barrier spell para sa bida. Pero nawalan din siya ng lakas. Kaya bago pa matamaan ng power ng mga halimaw si Akira ay nabalot na siya ng liwanag at nasangga ang pag-atake. Saka pa ibinalik ng barrier ang pag-atake sa mga halimaw na lahat ay nadilit ang mga ulo. Kaya bagsak silang lahat. Pagkahawi ng usok ay nakita ni Akira na nakapaglakad na si Amelia na nakagalaw na daw dahil nanghina si Orem. Agad namang tinutukan ni Akira ng espada ang demon na napangisi ang mukha. Patayin na daw siya dahil hindi sila sumusuko at bago pa siya makaipon ng lakas. Sa isip ni Akira ay mukha itong tao kaya hindi niya ito kayang patayin. Kunwari pa itong bida natin. Assassin ka nga naiisip niyang kung naroon lang si Siran ay sasabihing ayos lang ito. Kapag daka ay naagaw ng atensyon nila ang pagdating ng isa pang demon na nagsalita at lumabas ng teleportation circle. Second grade demon daw ito na sinabing hindi daw match ni Akira ang tinalo na Orem. Kaya napaisip ang bida ng diskarte kung paano makakalabas sa sitwasyon na iyon.